Ginamit kong pagkakataon na yun para tumakas. Ikinulong ko sila at tumakbo hanggang sa nakasalubong kong isang pulis. Tinangka kanyang galawin. Nagliyab ang mga mata ni Floyd sa matinding galit. Floyd, huwag mong gisingin si Liam. Papatayin kong hayop na yon. Mariin niyang bulong. Ang mga kamao ay nakasarat, ang katawan niya ay naninigas, tanda ng matinding galit. May kumatok sa pinto at pinutol ang bigat ng sandali. Dahan-dahan niya ako ibinaba sa sofa. Binuksan ang pinto. Pumasok si Isla at kagad ako niyakap. Salamat sa Diyos at ligtas ka na. Kakatanggap ko lang ng balita. Sabi niya pagkatapos ay tumingin kay Floyd. Kailangan ka sa conference room. Pasensya na, Francesca. Hindi ako pwedeng magtagal. Tumutulong ako kay Juarez. Huwag kang mag-alala, Isla. Salamat sa lahat. Sige, go. Maya may dumating ang mga magulang ko, kasamang nani ni Danica. Sina Simon, Daisy at ang nanay ni Richard. Pitpit ang pagkabahala at sabik na makita kaming dalawa ng anak ko. Hindi ko akalain na ganito karaming tao ang nagmamahal sa amin. Floyd, natagpuan mo sila. Salamat, mangiyak-ngiyak na sabi ng tatay ko at niyakap siya. Sila ang buhay ko, tugon ni Floyd na may ngiti. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Mahal, nasa mabuting kamay ka na, magpahinga ka na. Oo, magpapahinga ako, pangako ko. Alam kong sobra-sobra ng pasa niya. Halika na, Isla. Wika niya sabay silang lumabas ng silid. Floyd's POV. Pagpasok ko sa conference room, puno ito ng tao. Sa likuran nakaupong ilang empleyado sa magkakasunod na hanay ng upuan. Kilala ko silang lahat kasama ditong mga direktor ng accounting, commercial, operations at administration. Lahat sila'y nakumpirmang kasungkot sa pandarayan ni Andres. Mga hudas. Sa kabilang panig malapit sa mesa, nakaupong empleyadong una naming plano sanang gamitin para mahuli ang iba. Pero dahil sa pagkakadukot kina Francesca at Liam, napilitan ng audit na laktawan ng ilang hakbang. Nagkamali siyang ipinagyabang ang marangyang buhay na lampas sa kanyang posisyon. Ambisyoso, pabaya at madaldal, siyang naging pinakamahinang kawing ng asosasyon nila at nahuli namin siya. Bukod sa mga empleyado, naroon din sina Juarez at Fernandez. Tatlo sa tauhan ni Juarez, ang inspektor nag-imbestiga sa pagkamatay ng aking mga magulang, ang hepe ng anti-fraud police at ang 5 opisyal. Sobrang dami ng tao, sobrang bigat ang sitwasyon sa loob. Tinawag mo ko, Juarez? Agad kong tanong pagpasok. Oo, Floyd, tatapusin na namin dito. Pero kailangan kong malaman kung anong gusto mong gawin, tugon niya. Anong ibig mong sabihin na gusto kong gawin? Kunot noo kong tanong. Bukod kay Andres, nakumpirma na may sangkot na 4 na direktor. Gaya ng hinala natin at 20 pang empleyado. Lahat sila'y narito. Si Ginoong Reynaldo Pereira. Hinawakan ni Juarez ang balikat na lalaki na nakaupo sa harap ng iba. Ay pumayag na makipagtulungan sa atin. Kaya ang tanong ngayon ay kung gusto mo ba silang lahat arestuhin at kasuhan? At papayag ka bang bigyan ng benepisyo si Reynaldo? Hinihingi ng inspektor ang opinyon mo. Gusto ko silang lahat na arestuhin. At kakasuhan ko sila hanggang sa maibalik ang bawat papel at pera na ninakaw mula sa aking kumpanya. Puno ng pandidiring boses ko habang tinititigan kong mga traidor. 15 taon na kayo nagtatrabaho dito. Hindi lang akong niloko nyo, pati ang tatay ko, na nagtiwala at naniwala sa inyo. Kumagat kayo sa kamay na nagpakain sa inyo. Floyd, pakiusap, tanggapin mong kasunduan. Sasabihin kong lahat, pagsusumamo ni Reynaldo, sumali lang ako dito dahil may sakit ang anak ko. Kailangan ko ng pera para sa mga doktor at ospital. Pagkatapos noon, hindi na ako makaalis. Hindi nila ako pinayagan at naisip mong mas madali ang magnakaw kaysa lumapit sa akin. Mapait akong tumawa. Mas mabuti sana kung makabuluhan ang impormasyon mo. Dahil marami na kaming alam, kung walang halagang ibibigay mo, kalimutan mo ng kasunduan. Maniwala kayo, naging kapaki-pakinabang ako, giit niya. Sige, gawin ang kasunduan. Juarez, pero wala na siyang lugar sa kumpanya. Floyd, gusto ko rin makipagkasundo. Biglang sabit ni Peter Johnson mula sa accounting department. Ang kapal talaga ng apog ng mga ito, kung kailang nasukol saka naman magpapalit ng loyalty. Malinaw na kung saan sila may pakinabang, doon sila. Peter, at anong maibibigay mo na wala kay Reynaldo? Malamig kong tanong. Kung pandarayang alam nila, natututunan ko na rin ang maging tuso. Malamang walang pakinabang yung impormasyon mo, kaya tumahimik ka na lang. Alam ko kung saan nagtungo si Andres, sagot niya. Natigilan ako, nalalaki ang mga mata. Walang hiya, nilapitan ko siya. Inulit lang niya ang sinabi niya. Kinablot ko ang kwelyo ng kanyang Amerikana hanggang sa magtapat ang aming mukha. Amoy na amoy kong takot mula sa kanya.
Mas mabuti ngang hindi ka nagsisinungaling. Dahil masama kung magalit, Peter. Mariin kong bulong. Nagliliyab ang mga mata. Inspektor, maaari ba nating iwan ditong hayop na ito hanggang sa marinig natin ang sasabihin niya? Pwede sir, nakuha na namin ang pahayag ng lahat. Ihahatid ng mga tauhan kong iba sa station at mananatili ako dito kasama ng isang opisyal para marinig ang kanyang sasabihin. Tamang-tama, kailangan ko ring makipag-ugnayan sa anti-kidnapping unit. Nasa opisina mo sila, hindi ba? Oo, Inspector, magpatuloy tayo at kung may silbing ibibigay ng demonyong ito, saka lang namin iisipin ang kasunduan niya. Mabuti kung ganon, alisin na namin ng iba. Pumasok ang mga pulis na magbigay ng senyas si Juarez. Mabilis at tahimik. Pinusasa nilang mga nahuli ng paisa-isa at dinala palabas ng gusali. Hati ang nadama ko. Ginhawa dahil nailantad ang kabulukan ng sistema nang matagal na nagpahirap sa kumpanya at panghihinayang na ganito kalalim ang pagkalaso ng pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan ko. At ngayon, Juarez, tanong ko, hindi sigurado sa kasunod, kailangan nating mag-restructure. Oo, kailangan kong tapusin ang audit at ihanda ang final report. Pagkatapos, pakakawalan ko na ang audit staff at maaari ko nang magsimula ng reorganization. Matagal ang proseso, pero mababawi ko ng korte ng mga nawaldas na ari-arian. At ang mga kliyenteng inilipat ni Andres sa peking kumpanya, naplano ko na rin yon. Kapag napatumba ng kumpanyang iyon, tatawagin natin ang mga kliyente. Ipapaliwanag ang totoo at babawiin sila. Kung sang-ayon ka, ako ang hahawak nito, paliwanag ni Juarez. Matalim ang isip at mahusay ang kilos. Gawin mo, mariin kong sabi. Pero panatilihin ng audit staff hanggang sa may sabihin ako. May iniisip akong plano, kakailanganin kong pag-aproba mo. Sige, hihintayin kong utos mo, tumango siya. Samantalang dadaling kong abogado mo, mas bihasa siya kaysa sa legal team ng kumpanya. Isla, maaari mo ba siyang kontakin? With pleasure, sir. Sagot niya ng masigla. Juarez, kaibigan ko. Kahanga-hanga ka, wika ni Mr. Fernandez na tahimik lang kanina. Naging isa ka sa pinakamahusay na corporate auditor na nakilala ko. Alam mo ang kwento ko. Masyado ako nagtiwala noon at malaki ang binayad ko. Si Francesca ang tumulong sa akin na bumangon siya at nagtulak sa akin na mag-aral. Kaya nakayanan, utang ko sa kanyang lahat. Si Francesca ay pambihira, sang-ayon ni Mr. Fernandez. At nasa na siya at si Liam. Gusto ko silang makita. Narito na sila, nasa opisina ni Hugo. Pumunta ka na, ngumiti ako. Maya-may bumalik ako sa opisina kasamang anti-fraud inspector, isang opisyal at si Peter Johnson. Mapusyaw ng bukang liwayway at large pa rin si Andres. Tila nilamon ng lupa. Umupo kami. Oras na para marinig ko anong sasabihin ng dati niyang kakampi. Simulan mo na magsalita, Johnson. Nasaan ang demonyong yon? Tanong ko, pagod na ako at masama ang timpla ng ulo. Hindi ako tanga, Floyd. Gusto ko ng lahat na nakasulat at pirmado. Garantiya na hindi ako makukulong at hindi gagalawin ng ari-arian ko o ng pamilya ko. Sagot ni Johnson na may pinakamakapal na mukha sa nakita ko. Peter, una, wala ka sa posisyong magtakda ng kondisyon. Pangalawa, wala ka namang ari-arian. Lahat ng iniisip mong iyo ay ninakaw mo sa akin. Kaya kalimutan mo na yan. At pangatlo, hindi ikaw ang in-charge dito. Magsalita ka ng inspektor ang magdedesisyon kung gagaan ang buhay mo. Singhal ko. Pilit pinipigil ang sarili na hindi siya suntukin. Kung ganon, kayo na lang ang maghanap ng paraan para makita si Andres. Sagot niya, nakahalukip-kip at may mapanuyang ngisi. Sige, mabulok ka na lang sa kulungan ng 20 taon at yan ay may bawas pa para sa magandang pag-uugali. Baka hindi mo naintindihan, pero haharapin mo mga kasong pandaraya, pagpatay, kidnapping, at organized crime. Lahat ng yan, dagdag pang obstruction of justice. At ako mismo magsasara ng selda mo na nakangiti. Bulyaw ng hepe ng anti-fraud habang hinahablat si Peter sa braso. Pero wala akong pinatay o kinidnap, sigaw niya. Pero alam mo lahat at tinulungan mo makatakas ang sospek, sagot kagad ng inspektor. Blackmail at reverse psychology. Sige na, magsasalita na ako. Pero gusto ko man lang na konting bawas sa sentensya. Pakiusap niya na parang asyong nababahag ang buntot. Makukuha mo lang yan. Kung buong katotohanan ang ilalahad mo, hindi pwedeng kalahati. Kung hindi, wala rin. Babala ng inspektor sa kanya. Okay, magsasalita na ako. Sa wakas ay pumayag si Peter. Bumili si Andres ng isang horse ranch sa probinsya.
Mga 15 araw pa mula nang maisarang deal sa pinakahuli naming kliyente. Malamang kilala nyo, dating pag-aari ng Joaquin Fortune. Nalugi siya at binenta kay Andres ang property sa murang halaga. Alam ko yon. Sabat ni Jaime mula sa sofa. Tahimik lang siya kanina. Nandun ako kasama si Rafi noong nakaraang linggo. Hindi ko alam na naibenta na pala. Pagkatapos niyang magsalita dumating si Jackie. May hawak na papel. Inabot niya yun sa akin. Saka tinignan si Jaime ng mariin bago lumabas. Alam naming lahat na narinig niya yon. Buisit, mura ni Jaime. At biglang tumayo para sundan siya. Sinira mo na nga tapos ngayon gusto mong ayusin? Magdusa ka at hayaan mo siyang lumamig mo ng ulo. Umupo ka dyan at sabihin lahat ng alam mo tungkol sa pamilya Fortune. Wala kami masyadong impormasyon, mariing puto ni Hugo. Hugo naman, protesta ni Jaime. Akala mo ba pakakinggan ka niya ngayon? O may pag-asa ka kung malalaman niyang nananahimik ka? Dagdag ko, sa ngayon lahat sila nakatuto kay Francesca. Katulad ko, ang gusto nilang makita si Andres na nakakulong dahil magkaibigan sila. Kaya mag-focus ka rin doon at pagkatapos tutulungan ka namin. Fine, puntong hininga ni Jaime. Gusto ko lang talaga magpaliwanag sa kanya. Sige mamaya na. Heto na, si Joaquin ay dating senior executive sa Concise Concretes pero nalugi ang kumpanya. Wala siyang natanggap na kahit na sintimo. Unti-unti niyang binentang mga ari-arian para mabuhay. Ang asawa at mga anak niya, gastador. Parang gripo na sira, walang tigil ang gastos, kaya desperado siyang panatilihing nakasanayang luho ng pamilya. Hindi ko alam na naibenta niya ng rancho, maganda pa naman ang lugar. Mabuti, doon tayo pupunta, wika ni Inspector Gutierrez. Mr. Versosa, isulat mo lahat ng alam mo tungkol sa lugar. Layout, bilang ng empleyado, kwarto, pasukan, kung kaya mo. Iguhit mo rin. Copy, Inspector. Tugon ni Jaime bago lumipat sa mesa kung saan handa ng papel at panulat ni Josh. Kung ganun mga Ginoo, kung wala nang ibang saysay ang lalaking ito, dadaling ko na siya sa presinto para sa bagong salaysay. Sabi ng hepe ng anti-fraud. Teka, isa pang bagay tungkol kay Andres, dagdag ni Gothenburg. May mga peking pasaporte siya. Ako nagsabi kung saan kukuha. Mabuti, ibigay mo mga pangalan sa dokumento. Utos ng inspektor na nawalan ng pasensya. Hindi ko alam ang mga pangalan pero alam ko yung sino ang gumagawa. Ang pangalan niya ay Rick Chill Out Milan. May apartment siya sa Galileo Complex, Unit 1503. Lagi siyang nandun pero mag-ingat kayo, matinik siya, paliwanag ni Johnson. Rick Chill Out? Anong klaseng palayaw yun? Reklamo ng inspektor. Lagi niya sinasabi ang chill out. Kaya ganun, kakaibang tao, katamtamang tangkad, may bilog na salamin. Hanggang balikat ang kulot ng blonde na buhok. Mga 30 anyos, laging mukhang bangag. Hindi ko alam kung paano siya gumagawa ng napakagandang dokumento. Pero nagagawa niya. Tuloy-tuloy na sambit ni Johnson. Sige, magpapadala ko ng tao para imbestigahan ang chill out niyan. Sabi ni Gutierrez. Inspector, maaari mo bang bigyan ng alert ng mga pantalang paliparan, bus station at mga exit points? Nagawa ko na. Hindi siya makakatakas. Sagot ng inspektor, kalmado pero tsak. Kung ganun, dadalhin ko nitong payaso sa presinto. Kung may aawitin pa siya, ipapaalam ko, sabi ng hepe ng anti-fraud sa kapinusasan si Peter at pinaalis sa isang opisyal. Samantalang tinipon ni Gutierrez ang lahat ng pulis sa silid para planuhin ang raid. Pagkatapos makumpleto ang notes ni Jaime, inabot niya ito, handa ng team ng inspektor. Siya mismo, sinilot ang kanilang mga tauhan ay naghanda ng lumakad. Aalis na muna kami, tatawag ako sa sandaling may balita. Wika ni Gutierrez bago sila umalis dalang warrant para kay Andres. Pagkaalis nila, bumagsak ako sa sofa, pagod na pagod. Muling nakipag-coordinate si Mark kay Juarez ngunit sinabing tawagin siya kung kakailanganin ulit. Naiwan si Hugo, Richard, Josh, Jaime at ako. Sa tingin ko, kukunin ko na si Bettina, Danica, Aileen at Isla para dito magtrabaho. Mga babaeng yun, walang makakapigil, parang task force, nakakabilib. Sabi ko, kalahating panunokso, kay Jaime yun. Kukunin mo ng pinakamahusay ka empleyado, Russo? Magkakagulo tayo, reklamo nito. Huwag kang mag-alala, ipapadala ko si Josh sa'yo, biro ni Hugo. Ay, ang sakit naman boss. Kunwari nasaktan si Josh dahil pinamimigay siya kapalit ng babae. Kasama ka rin Richard, sabi ko sabay suntok na magaan sa braso niya. May hidden talent ka pala, bukod sa pag-arte. Salamat pero hindi pwede. Ang magtrabaho kasama si Danica ay bangungot. Kinakatakutan ko siya kapag nagiging boss mode na siya. May panginginig pa siya dahilan para lahat kami matawa. Tara na, puntahan na natin ang ating mga malupit, makapangyarihan at kahangahangang partners. Yaya ni Hugo sa amin habang tumatayo at lahat kami ay sumunod.
Girls, nagtatrabaho pa rin ba kayo? Tanong ko nang makita silang lahat na nagtitipon sa reception kasama na nila si Francesca, habang si Juarez ay abala sa pag-utos na sandamakmak na bagay. Sa lahat na nangyari nitong nakalipas sa 2 araw, ang daming kailangang ayusin, paliwanag ni Francesca. Back to work mode na siya. Nag-set kami ng meetings kasama ang mga kliyente at suppliers na na-divert sa peking kumpanya ni Andres, pati na rin sa mga kliyente natin na nakarinig na ng mga balita at ang daming tanong. Bro, naghanda na ako ng opisyal na pahayag para ipadala mo sa lahat ng kliyente at suppliers. Kailangan itong lumabas kagad. Ifo-forward ko to sa email mo at kay Hugo, dagdag ni Juarez. Mas maaga nating ilabas, mas mabilis nating masisimulan ang pagpapadala. Giit ni Danica, unahin na natin ang damage control. Bago pa ito lumala, kailangan niya lahat na magpahinga. Ikaw din, Juarez. Saway ko, higit 2 araw na silang walang tigil sa operasyon nila. Para silang maliit na army ng mga babaeng femme fatale. Nagagawin na lahat para makumpleto ang mission nila. Kahanga-hanga pero nakakatakot din. Magpapahinga kami kapag kontrolado ng gulo, boss, sagot ni Jackie. By the way, kinlear ko ng schedules mo for the rest of the week. Dahil alam ko matatagalan pa ito at ginawa ko rin para sa'yo, gigolo. Singit ni Danica para kay Jaime na napadaing na parang nagdadrama. Dahilan para lahat kami ay matawa. Bakit ba yun ang tawag mo sa akin? Reklamo niya. Siyempre, sagot niya kaagad. Kubikis na pang mga mata sa hamon na lalo pang nagpasaya sa amin. Hindi porket boss kita, ay hahayaan na lang kita na lipustahin ng kaibigan ko. Wala tayo sa Versosa Holdings, kaya wala kang kapangyarihan dito. Pero mabait pa rin ako sa lagay na ito. Oo nga Josh, dapat mag-behave tayo para makakuha rin tayo ng cute na palayaw, katulad kay Richard. Prince Charming, biro ni Hugo at pinaalala sa lahat ang paboritong bansag ni Danica sa nobyo. Eksakto. Kasi kung si Floyd ang clown at si Jaime ang gigolo, ayoko na lang isipin ko anong iba pang banat ang may isip ni Danica, dagdag ni Josh. Wala pa man, kinikilabutan na ako, mas mabuting mag-behave kayo. Banta ni Danica na may pilyang ngiti. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Dr. Molina kasamang 2 pa. Ang mga kasama ay nakasuot ng puti at may nakakahawang ngiti. Magandang umaga sa lahat, bati ni Dr. Molinang masigla. Nagbatian kami at ipinakilala siya, ang pedya at ang nurse na kasama niya. Silang kinuha niya para tumugon sa mga pangangailangan na mag-ina ko. Iba pa rin kapag espesyalistang tumitingin sa kanila. Mas panatag ako. Tara na sa opisina ni Hugo. Nandoon si Liam. Sabi ko, hawak ang kamay ni Francesca habang nauna sa paglalakad. Sa loob binati ni Dr. Molina ang lahat. Karamihan kilala na niya na. May nakikilala siya sa Batanes dahil taga doon sila. At siya din ang tumutok sa unang pagbubuntis ni Francesca. Kaya pala, nag-super secret agent ang kapatid ko, ano? Biro ni Dr. Molina sa ina ni Richard. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi mo nga natuloy ang pangarap mong magpulis noong mga bata pa tayo. Pero heto ka, iniisip ko nga na magiging private detective eh. Nakaka-excite, sagot niya. Puno pa rin ng sigla. Gising si Liam sa bisig ng lola niya. Pagkakita sa akin inunat niya ang mga braso at sumigaw. Daddy! Hey anak, sobrang namiss kita ni Daddy. Sabi ko, at agad siyang kinuha at mahigpit na niyakap. Hindi ko akalain na may namiss ako na isang ganito. I miss you too, Daddy. Kinuha ko ng bruha, Daddy, at sinaktan ni Dennis ang ulo ni Tita Daisy. Malamang may bukol siya. Kwento niya ng kwento tungkol sa nangyari. Paulit-ulit na tinutukoy kung gaano kasamat kaingay mga bruha na kumuha sa kanya. Tinatanong ko siya ng malilit na tanong sapat para maramdaman niya na pinapakinggan siya. Pero hindi ko siya pinatagal sa bangungot na dapat ay mabaon na sa limot. Kailangan niya ng therapy. Anak, makinig ka sa akin. Hindi ka na ulit kukunin ng mga bruha. Pangako ni Daddy yan. At hindi na masasaktan si Tita Daisy. Hindi ba, Daddy? Ayaw ko ng ganon. Tama ka. Hindi na rin masasaktan si Tita Daisy mo. Daddy, sabi ni Mommy dito raw kayo nagtatrabaho. Nagniningning ang mga mata niya sa kuryosidad. Oo, anak. Gusto mo bang makita ang opisina ni Daddy? Yes! Sigaw niya. Inunat ang maliit na braso. At pwede ba ako magtrabaho kasama ka, Daddy? Magaling na ako mag-drawing. Siyempre, pwede kapag mas malaki ka na, pero hanggang doon lang muna. Pwede kang bumisita kahit kailan mo gusto. Para sa akin, bago rin ang lahat ng ito. Tinawag ko si Dr. Molina para suriin ang mag-ina ko sa opisina ko. Habang buhat kong anak ko at pinapakita ang paligid, sinasagot ang bawat tanong niya na may pagmamalaki. Sa opisina, sinuri ng pedya si Liam at kumuha ng dugo para sa test. Habang si Dr. Molina naman ay tumingin kay Francesca at nagkolekta din ng samples. Floyd, pwede ka nang kumalma. Paniniguro ni Dr. Molina. Maayos ang lagay ng anak mo at ang partner mo. Kinumpirma ni Francesca na wala siyang tinamong pinsala o pagbagsak.
kaya ligtas ang pagbubuntis niya. At ang doktor na tumingin sa kanya sa ER ay kasamahan ko. Nag-ultrasound siya at maayos ang lahat. Pinadala niya sa akin ng report. Nagpadala rin ng chart ang hospital ng Batanes tungkol kay Liam. Bahagyang dehydrated siya. Pero sapat ng home care. Salamat Dr. Molina, ang laking ginhawa niyan. Sabi ko, ramdam ang pagluwag ng dibdib ko. Mabuti, sige iiwan na namin kayo. Kailangan namin bumalik sa ospital. Francesca Iha, natutuwa ako na maayos ang lahat. Kapag handa ng resulta ng test, tatawag ako. Iyakap niya si Francesca bago lumingon kay Liam na nasa bisig niya. At ikaw bata, siguraduhin mo na palagi mong alagaan ang mommy mo. Okay, sagot ni Liam na nakangiti sabay high five sa kamay ni Dr. Molina.